Good evening mga mamshis, mga beshies, ladies in red, ate matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga tao naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, andito pa rin tayo at patuloy yung pag-share natin ng Marites sa galing sa tinagong mga kwento ni Maringtes. Babae at kalalaki na po yung audience natin. Mga handsome, tall, and dark na mga guys yan, kasali na kayo. At yung mga ano pala, yung tema para natin hindi po na bago. Ibig sabihin ay galing pa rin ito sa prayer ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin dahil napatawad na po namin yung mga taong nagkasala sa amin. So ngayon yung topic natin na sa Marites natin is very interesting to. Tukol ito sa mga dakilang mga babae sa kwento sa Bible. Okay. So ngayon, ganito yung nangyari. Pero bago yan, umpisa muna natin sa idea na itong mga scripture pala na basihan ng pagtayo ng iba't ibang religion, may ibang klaseng kwento pala ito. So, dahil kadalasan Christian yung mga audience natin, ito ngayon yung para sa inyo mga mamshi, beshies, ladies na rete, matanda at saka bata. At saka handsome, tall, and dark na guys yan. At saka yung mga yung kapatid natin na may background sa Islam. Yes, ito maganda to. Kasi dati naalala ko yung sabi ng professor namin sa klase na parang misogynist yata yung misogynistic yung idea ng yung basehan ng mga religion. Pero matagal na yun. UP kasi gali yun. Okay. Pero bakit nagkaganito? Kung titingnan nyo yung considered na tinatawag na canonized na book ng Bible. Canonized ibig sabihin accepted. Hindi yung deuterocanonical yung deuterocanonical, hindi yun accepted sa Christian world. Na, especially sa Protestant. So, itong mga sumulat pala ng Bible, puro pala lalaki. Bakit nagkaganon? Puro lalaki. Grabe naman, puro lalaki. Walang babae. Yung mga babae na sumulat ng scripture, hindi katanggap-tanggap, hindi canonized na work. Bakit kaya ganun? Bakit kaya nagkaganon? So, ang nangyari dyan, hindi na tayo magtataka kasi alam niyo naman, yung mga religion natin is halos mga lalaki yung yung lalaki yung mga yung mga leaders. So ito pa nakakapagtataka kasi yung mga major religions natin, bakit puro lalaki? So ibig sabihin bias pala, baka misogynist din. Misogynist, woman hater ang dahil gano'n. Okay. So ngayon, katulad sa Christianity, si Jesus daw, sa Buddhism, si Gautama, sa Islam, si Muhammad, namin gano'n. Sa Confucianism, sa Confucius, sa Taoism, si Lao Tzu. Grabe, ibang klase. So anyway, pagbigyan natin. Ang alam ko lang na founder ng religion yata si Athena. Greek yata yan. Meron pa naman sigurong iba pero halos lalaki. Kahit ang mga major philosophers natin mga lalaki. So ito ngayon nakakatawa kasi hindi naman kailangang pagtawanan, no? Pero nakakatuwa yung ibig sabihin. Na 'di ba, may Father, Son, Holy Spirit. Since Holy Family ang tawag nila, yung Holy Spirit ngayon naging Virgin Mary na. So, Father, Son, and Mother.
Okay. Since yung Holy Spirit is parang babae daw. So baka si Virgin Mary, Holy Mother. Ibig sabihin, inutusan ni Master Christ yung nanay niya. So, nang nawala yung nanay niya, andyan pa rin yung nanay niya kasi Holy Spirit Okay. So, ewan ko lang kung anong katama yung ganong klaseng idea. Baka sa theology siguro yan. So, ngayon, mga mamshi, ito pala interesting na bagay. So, according sa mga nag-aaral, mga matatalinong mga tao, I hope so may mga nakakaintindi dyan. Ito yung mga biases related sa babae. Pero tingnan natin later on. Yung unang creation is lalaki. Yung pangalawang creation is babae. Pero, ang tanong dyan, kung itlog at saka manok, alin yung nauna? Itlog ba yung manok? Baka manok siguro. Kasi kailangan, pero hindi ka pwede. Pero pwede na pala ngayon mangitlog yung yung manok. Na walang tandang. O, lalaking manok. Babaeng manok. Okay, inahan. Inahin pala. Okay. So ngayon, yung isang idea pa dyan na pinangahawakan ng mga matatalinong mga tao is yung babae is kinreate yun para sa lalaki. Hindi baliktad. Hindi lalaki kinreate para sa babae. Kasi yung babae is helper. Yan. Katulong. Katulong siguro. Helper. Katulong sa bahay. Maid. Hindi. Pero parang hindi naman yata ganun. Pero malay nyo, baka baliktad yung situation. Yung lalaki dapat yung katulong ng babae. So ngayon yung isa pa dyan is yung nag-exist yung babae dahil sa lalaki. Okay. Yung lalaki, siya yung pinanggagalingan ng babae. Yun yung idea dyan. Pero ang nakapagtataka kasi nabaliktad na yung nangyari. Yung babae yung pinanggagalingan ng lalaki. Kasi yung babae yung nabubuntis saka nanganganak. Okay. So ngayon, yung isa pa dyan is yung lalaki po, yung binigyan ng kapangyarihan na magbigay ng pangalan ng mga hayop. Hindi po babae. So, hindi ko lang alam kung nagbigay ng pangalan yung lalaki sa mga hayop, andun yung babae sa tabi niya. Hindi ko lang alam. Kasi sa Quran naman, sa Quran yata, parang clear yung story niya na talagang binigyan ng lalaki ng ng pangalan yung mga hayop. Okay. So ngayon, ang tanong ngayon dyan is paano nalaman ni Eve yung pangalan ng mga hayop? Baka siguro tinuruan siya, tuturan siya siguro ni Adam. Kaya alam niya. Okay. So ganun. Na-recognize niya agad. Which hindi na naman naka-mention. Presumption ang tawag doon. Na isipin na lang natin na tinuruan ni Adam si Eve sa madaling panahon. Ibig sabihin malakas yung memory ni Eve. Lahat ng sinasabi ni Adam, alam niya agad. Naalala niya. Imaginein mo na lang ngayong panahon, turuan mo yung isang tao tungkol sa Bible. Ang dali-dali niyang ma-memorize yung buong Bible. Ang galing, no? Okay. So, ganun yan. Pero hindi pa ako nakakita ng mga tao talagang except na career mo yon o yun yung course na kukunin mo pag mag-aral ka sa school. Hindi pa ako nakakita ng mga taong hindi theology related, religious related yung nila na matindi talaga sila mag-aral ng scripture. Unless nagre-research sila. Unless kang si Edgar Cayce. Okay, yung isa pa dyan is hindi po si Eve yung in charge sa Garden of Eden, si Adam po. So yung kingdom na to, hindi po in charge si Eve. So ibig sabihin, yung responsibility po wala kay Eve. Okay. So ganon yan. So yung management ng buong kingdom, kay Adam. So ibig sabihin, si Adam yung first na king. Hindi po, walang ibang king. Although, kingdom yan ni God, pero binigyan niya ng authority si
si Adam. Kaya nga sa Islam, ang tawag kay Adam is Caliph or Vice Regent. Siya yung representative ng Godhead. So ngayon, ito pa yung matindi. Kasi ito yung pinaka-common understanding. Nagkasala si Eve. Okay. Parang power grabber si Eve. Naku, kawawa talaga yung mga babae dito. So ngayon, ito ngayon, yung pagkasala is si Eve muna, tapos si Adam. Okay. Next is yung judgment is yung ahas. Next yung babae na si Eve. At saka yung kasunod si Adam. Eto ngayon matindi to. Kasi actually, yung temptation kay Eve, hindi ito basta lang temptation sa pagkain. Seduction actually ginamit sa kanya. In-entice siya. Parang actually yung interpretation ng iba dyan is sexual seduction. Nagquatus. Kasi yung definition ni Master Christ ng adultery is sa mind, hindi sa body. So, yun yung hindi alam ng iba. So, ngayon, ito ngayon nakakatuwa. Kasi, ganito. Paano nagkasala si Eve? Hindi naman siya in charge ng Garden of Eden. Paano kaya siya? Yung responsibility kay Adam. Paano nangyari yun? Kasi kung assistant mo yung nagkasala, at saka yung pinaka-responsible na person, is yung head dyan. Hindi ba dapat yung head yung may kasalanan? Hindi yung assistant? Ano yan command responsibility. Yun ang nangyari kay Tatay Dig. Command responsibility. So, ikaw mag-shoulder. So, ibig sabihin, nagkasala si Adam, hindi si Eve. So, yung pagkasala, hindi doon sa time na nagkasala si Eve, kundi yung time na nag-deny si Adam kay Eve. Doon nag-start. Kasi hindi pwedeng ganito yan. Kung hindi nakasala si Adam at saka si Eve nagkasala, hindi pwede mag-create si God ng another Eve. Kasi hindi siya mismo, yung role niya is hindi pwede i-separate yung lalaki at saka babae. So, kailangan dalawa silang gumawa ng kasalanan. Pero kahit na gumawa sila ng kasalanan, hindi pala sila na-separate. So, yung pala dyan, is mali pala yung idea. Yung accountability or responsibility kay Adam, hindi kay Eve. Ngayon, hindi yun. Bakit ang tawag kay Eve is helper? So, kung i-charge ka sa garden, at saka ikaw yung in-charge sa ng garden, pag-tender ng garden, ano yung trabaho ng helper? Wala actually trabaho yung helper. Wala siya actually trabaho. So, ibig sabihin, yung trabaho ng helper is parang siya lang yung titingin kung maganda talaga yung result ng pagkagawa ng pag-ingat ng garden. So, kaya nga fruit, siya yung mag-taste ng fruit. It so happen na mali pala yung fruit na tinaste niya. Kaya doon na naman nagkamali. Okay. So, ibig sabihin pala, hindi pala accountable talaga yung si Eve. Yung accountable pala talaga si Adam. That is why kailangan ng second Adam. Kailangan pala ng second Adam para i-redeem yung Eve. Oo. Kasi yung nagkasala pala talaga yung Adam, hindi Eve.
Nakakatuwa naman talaga to. Alam mo naman, may mga, baka woman hater nga talaga yung sumulat nito. Oo. So, yung role pala ng Eve na to is, taga-tikim lang pala siya ng fruit ng labor ng Adam na to. Hindi pala talaga siya yung tag-cultivate. Kasi kung titingnan natin, i-reflect natin sa role ng last Adam, yung nag-cultivate naman talaga is, yung last Adam. Oo. Walang role talaga yung, walang last Eve na tinatawag. Hindi. Iko-cultivate lang siya. So, ibig sabihin, parang may mali yata yung parang misogynist naman. Tingin ko yata yung pagka-interpret. Sana wag naman po. So ngayon, minsan sinasabi na nila, yung father daw yung responsible sa pag-teach ng mga laws sa mga anak. Pero actually, hindi naman ka-mention. Talaga na father, parent. Nakikita niyo yan dyan sa Deuteronomy. Pero kung titingnan nyo, ano yung reason bakit tuturo yung mga laws? Dahil sa slave sila. Nasabi ko na last time, ano yung ibig sabihin ng slavery? Yung slavery dyan, yun yung ngayong panahon, yun yung drug dependency, drug addiction, money addiction, power addiction, alam mo gano'n, authority addiction, self-image addiction. Yung pala yung slavery, hindi yung slavery na parang katulad ng dati. Kasi pag slave ka, hindi ka makatrabaho ng maayos kasi may kumokontrol sa'yo. Okay, ganun pala yun. So, mali pala yung idea. Wala pala talaga papel yung mabigat yung babae. Kung baga sa tama nga pala talaga. Yan ang gagawin na ng babae. Titingnan niya lang kung okay yung ginagawa ng lalaki. Kung interesting, pleasing, or yung fruit. Siya pala yung taga-enjoy ng fruit. Hindi pala siya yung kaya parang balaktot pala yung pagka-interpret. So ngayon, mabigat pala yung papel ng mga babae sa stories. Ang galing talaga magtago ng sekreto tong si Moses. Kasi sabi daw nila, si John the Baptist daw yung nag-declare ng mission ni Master Christ. Hindi po si John the Baptist. Pangalawa po siya. Yung talagang nag-declare ng mission ni John the Baptist, babae po si Anna, hindi si John the Baptist. Okay. Kaya medyo nakakatuwa, no? Pangalawa si John the Baptist. So ngayon, balik muna tayo dito sa Ito pala yung nakakatuwa. Sabi daw nila, grabe pala yung papel ng mga lalaki, no? Kasi sila yung pipirma ng ng divorce paper. Si lalaki pala magpirma ng divorce paper. Nako. Ito yung nakakatuwa. Minsan, mali yung pagbasa. Okay. Hindi po pwedeng magpirma yung lalaki ng divorce paper kung wala pong kasalanan yung babae. Hindi po siya nag-engage sa adultery. Wala pong power yung Kaya nga, pinagbawal yan ni Master Christ na magpirma ng divorce paper for the sake na ayaw mo na sa babae. Kasi, pag ginawa mo yon Ma'am Shibe, si Tay Red, at yung matanda at bata, tandaan nyo to mga handsome, tall, and dark na guys yan. So, story po talaga. Hindi ka pwedeng magpirma ng divorce paper dahil sa ayaw mo na sa wife mo. Ang reason is kailangan siyang mag-engage sa adultery. Kasi kung wala siyang ginagawa dahil sa whimsical ka lang, feel mo lang, mga guys kayo dyan, mag-engage yung babae sa adultery. Kasi once na nag-asawa siya ulit, mahulog siya sa adultery.
Ganon yung mangyari. Ah, hindi dahil sa ano. So, yung burden, actually, is, andun sa babae. So, yung first na condition dyan is dapat yung babae mismo. So, kung walang gagawin na, na violation yung babae, hindi pala pwede yan. Pero ginawa nilang excuse. Ang galing nila, no? Oo. Binaliktad nila yung logic. No, kawawa naman kayo mga babae kayo. Tapos, according sa Talmud, yung isang lalaki daw, equivalent ng 100 na lalaki as witness. Sa Quran naman, is 2 babae, isang lalaki. Pero, sa point of view ni Master Christ, enough na yung isang babae as witness. Ay, bakit nagkaganon? Grabe talaga, no? Labo. Okay. So, ngayon, ito sabi nila, alam niyo sa mga relasyon, mga families, mag-asawa-asawa, sabi nila, dapat galing ka sa isang respectable na family. O, kayo mga mamshis dyan, ha? Dapat galing kayo sa mga respectable family. Ibig sabihin, hindi kayo pumasok sa kalokohan. Wala kayong extra time dyan. Wala kayong short time. Kasi si Master Christ, Son of God, Sado, truthful at saka righteous na tao, is malinis yung niya, yung lineage niya. Naku po, eto na naman yung kapalpakan. Mainit na topic to. Yung lineage po ni Master Christ, may may history sa lineage ni Master Christ na hindi po maganda. Bakit ganun? Bakit sa pangit nang galing yung lineage? 4 po yung babae na sa lineage ni Master Christ na dahil sa kanila, doon pinadaan yung Savior. So, ibig sabihin, kaya nang sinabi ko dati, na yung mga prostitute pala, tanggap na tanggap yan. Yung mga babaeng, alam niya na, ang dami nilang karelasyon, tanggap na tanggap yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga guys, handsome, tall, and dark na mga guys yan, huwag niyong i-break yung oath nyo or ang agreement nyo. Sa kahit kaninong nagkarelasyon kayo. Kasi, hindi yan basihan yung, ang daming alam mo na, ang daming ng pinagdaanan. Hindi po yan, kasi napakagaling po ng story sa, tinagong story sa Bible. Una, sa Genesis. Sa place ng Enaim, may isang babaeng pumunta doon. Ang pangalan niya si Tamar. Daughter-in-law po siya ni Judah, na kung saan yung Judaism nanggaling at saka yung Israel ngayon. Okay, modern day Israel. So, sino si Tamar? Si Tamar, supposed to be, kailangan niya magkaanak. Daughter-in-law ni Judah. Kailangan niya magkaanak. Okay. So, ngayon, ito yung mga daring ng mga babae. Talagang alam na alam nila yung ginagawa nila. So, dininay siya, namatay yung anak niya. Gumawa ng kalokohan yung mga husband. Supposed to be husband yung dalawa. Yung last is hindi pinasawa sa kanya dahil takot yung father mamatay. So, ngayon si Tamar wala siyang anak. I-curse pa naman minsan yan yung wala kang anak. Dapat may anak sa lineage ng family. 3 pa naman yung lalaki na anak ni Judah. So, ginawa ni Tamar, gumawa siya ng isang pamaraan. Pumunta siya sa isang place na nagmukhang prostitute siya. Okay. Ngayon, akala ni Judah, prostitute yung babaeng nakuha niya. Nabuntis niya ngayon yung babae. Yung babae ngayon, naghingi siya ng tanda. Yung parang guarantee na nakukunin ng taong ito
kukunin, may guarantee siya na once bumalik yung lalaki, dapat bayaran siya. Alam mo na. So ngayon, yung si Tamar umuwi sa bahay nila, mukhang widow siya. Widow kasi siya. So widow na naging prostitute si Tamar. Okay. So ngayon, na nalaman ng father-in-law niya, ipapatay sana siya. Nako. Nakakatuwa. Kasi sabi ni Tamar, sige, ipapatay niya ako, pero kailangan ko yung taong ito. Ay nako, ang seal pala ni Judah yung binigay sa kanya. So, nabuntis si Tamar sa father-in-law niya. Dito nang galing yung lineage ni Master Christ. Nako, ibig sabihin yung first na pinakamatapang na babae na galing nag-lineage ni Master Christ is widow at saka naging prostitute. Nagkaroon siya ng sexual relation sa isang lalaki na hindi niya naman husband. Okay. So ngayon, anong kasunod? Ang kasunod is si Rahab. Yung story ni Rahab sa Joshua po yan. Book of Joshua. Ano ito sa Jericho? So, saan yung Jericho na yan? Yung Jericho na yan, iyon yung pinabagsak ng mga Israelite. Si Rahab, nakatira siya sa wall ng Jericho. Ito yung red thread na tinatawag. Parang dito yata kinuha yung red thread na makikita mo minsan nakatali sa wrist. Okay. So ngayon, si Rahab pala prostitute to. Naku, walang iya. Bakit ganun? Una, widow na naging prostitute. Ngayon, ito na naman, prostitute na naman. Oh my God. So, sino yung pangatlo? Si Ruth. Okay. Okay, to si Ruth. Kasi si Ruth, si Ruth is, kasama yata siya ni Noami. Yung mother-in-law niya, bumalik sila sa Bethlehem kasi namatay yung anak ni Noami. Dalawa yung daughter-in-law ni Noami, yung isa umalis, umuwi sa kanila, pinersuade niya. Sinabi niya, uwi na lang kayo sa inyo kasi wala na kayong responsibility, namatay na yung anak. Hindi na ako parang hindi niya kayo accountable sa akin. So sabi ni Ruth, hindi, sasamahan kita. Kung sino yung Diyos mo, alam mo yun ganun. Yun din ang Diyos ko. So sumama si Ruth sa Bethlehem. Ngayon, doon siya, widow siya na naman. At saka, alam mo na, yung family, almost naging prostitute si Ruth. Paano nangyari? Kasi natulog siya doon sa tent ng future husband niya. Alam mo naman, makikitulog ka sa place ng lalaki, alam mo naman, pagdudahan ka kahit na wala nangyari. Pero kadalasan, sa mga inyo dyan, mga mamshi, beches, ladies in red, at yung matanda sa kabata, alam mo, makikitulog kayo sa bahay ng lalaki, alam niyo na siguro kanong kasunod dyan na kwento. Yung sa atin, alam mo na, within the next 10 years, ang dami ng iba-iba yung karelasyon. Yung palundag-lundag. So, parang ganun yung nangyari. Pero hindi natuloy yung pagiging prostitute ni Ruth. Kasi, sabi ng maging husband niya, sabi niya, pupunta muna ako sa meeting place ng mga relatives nila at i-offer muna kita sa iba. Kung may tatanggap sa'yo, doon ka sa kanya. Pero kung hindi, kukunin kita. So, naging maingat yung husband niya, nakalimutan ko yung husband niya. Nakalimutan ko yung husband niya. So, ngayon, dahil hindi ni-reject si Ruth ng eldest sa relatives, napunta siya kay husband niya at saka sila kinasal. Yun yung dapat. Yun yung way. Almost naging prostitute si Ruth. Kasi natulog siya doon, hindi pwede yung ganun. Next is si Bathsheba. Sino ba si Bathsheba? Si Bathsheba po, hindi po siya widow, pero makita mo yung story sa 2 Samuel. Medyo springtime pa naman.
Ngayon, naliligo siya, nakita siya ni David, pinatawag siya ni David, nagustuhan niya naman si David kahit may asawa siya. O ngayon, alam niya na kung anong kasunod, di ba? So ngayon, para hindi maging sinabihan si David na buntis ako. May mga ibang babae ayaw nila mabuntis. So may ginagawa silang contraceptive. Ginagamit silang contraceptive. Alam natin yan. Uso na ngayon yan. Pero ito kasi iba yung ugali ng mga tao dati. Alam nila yan yung mga contraceptive pero hindi lang ginagawa. Kasi sensible yung mga tao dati. Ngayon wise na. Gusto na nila patikim-tikim lang. Ayaw nila ng yung parang magka-family ka. Kasi kung widow ka, may family ka naman. So, okay ka na sa first family mo. Yung mga second family mo, pwede mo nang pagpraktisan na lang yan. Okay. So, ngayon, parang naging prostitute si Bathsheba. So, kailangan mamatay yung husband ni Bathsheba na si Uriah. So, pinadala ni David sa gera, frontline, namatay. At saka inasawa niya si Bathsheba. Si Bathsheba yata, siya yung mother ni Solomon. Kasi namatay din yung bata. Umiyak nga si David. Pero may sumpa yun. Dahil sa ginawa nila. Kasi iba yun eh. Yung adultery kasi at saka yung murder, pareho yung kategory nila. Akala ng iba, magkaiba. Hindi po. Yung murder at saka adultery, pareho yun. Pareho kabigat yun. Yung sa case naman ng fornication, yung babae, single pa, saka nabuntis siya, yung babae na nabuntis, na hindi pa siya committed sa marriage, hindi pa siya ikakasal, pero nabuntis siya ng isang lalaki, hindi po pwede mag-asawa yung babae, at saka hindi po pwede mag-divorce yung lalaki sa babae. Ganon yun. So, anyway, ganon yun. So, kung hindi mabuntis yung babae, okay lang. Pero pag nabuntis yung babae, hindi pwede siyang i-divorce. So, pag nag-asawa yung babae na kaya nga twice, pag na-divorce yung babae, twice, magiging prostitute na yung labas niya. Anyway, yung last sa kanila is si Mary the Great. Ito yung mother ni Master Christ sa Bethlehem. Okay. Kasi si Bathsheba, yung event na nangyari sa Jerusalem yun. Ang kay Ruth sa Bethlehem. Bethlehem din. Si Ruth at saka si Mary sa Bethlehem. Si Rahab sa Jericho, si Tamar sa Enaim. Pero matatapang ng mga babae. So, daring sila. Alam nila yung role ng babae. Kaya nga sila yung mga parang ideal na qualities ng mga babae. Although parang widow at saka prostitute sila, pero sila yung pinaka-ideal ng mga babae. Kaya mabigat yung role, mabigat yung status ng mga widow sa Islam. Okay. So ngayon, almost naging widow din si Mary at saka naakusahang prostitute. Pero pinag-iingat, winarningan si Joseph, wag mong gawin yan. Kasi si Mary, ginamit yan ng mataas na kapangyarihan ng Diyos. Parang si Eve din, ginamit siya. Kaya nabuntis. Ganon yan. So ngayon, ito yung dapat natin consider na yung mga scriptures is approved by God yan. So sa Quran lang, makikita na si God mismo binabago yan yung mga rules. Sa Bible, nadadagdagan lang. At saka dahil canonized yung Bible na ginagamit natin, hindi natin alam yung ibang mga rules. Okay, canonized ibig sabihin, ito lang yung mga books accepted. Yung iba, deuterocanonically accepted yun. Lalo sa Protestant. Okay. So ngayon, mag-aaral ka ng theology para qualified ka mag-interpret. Para kang lawyer, qualified ka mag-interpret. Pero ang problema dyan, kasi salitain ng Diyos hindi mo kailangan i-interpret. Ayan, dedikado dyan. So ngayon, may Old Covenant at saka may New Covenant lang. Ang isang concern naman dyan is, kasi dalawa yung covenant pala sa New Covenant. Yung covenant na Jesus mismo,
Yung isa is covenant ni Paul, kaya nga Pauline letters ang tawag yan. So ngayon, kung titingnan nyo, magbasa kayo, hindi po magkatugma yung sinasabi ni Master Christ kay Paul at saka yung restriction sa mga babae po na sinusunod ngayon ng mga religious Christian organization is na according yun sa sa opinion ni Paul, hindi yun sa opinion ni Master Christ. So dyan po ay kasi dogma, kasi yan doctrine, yan yung problema. So ngayon tingnan nyo pag nagpa-fast pala yung tao dati, mahilig sa fasting, akala ng iba ay possessed siya, pinasukan ng masamang espiritu. Kung mahilig naman siya kumain at saka uminom, sabi nila is masamang tao, drunkard at saka glutton daw. Yun yung accusation kay Master Christ. At saka kaibigan siya ng mga tax collector, mga bababang tao, at saka ng mga makasalanan. Ito ngayon ang tricky part. Pero ang nakalagay naman sa scripture, ito po yung tandaan natin na ang nakasabi is eto, kasi minsan may mga opinion yung iba't ibang mga tao regarding, alam mo, ang galing-galing minsan ng iba mag-quote ng verses sa Bible. Pero ito lang yung sinasabi dyan. Yung outcome po, yung mag-prove na tama yung wisdom na ginamit. Outcome, ibig sabihin, in the end, in the end, hindi po end lang, kundi sa end ng life mo, makikita mo kung tama yung ginawa mo. Pag mali, ewan ko lang kung may chance ka pang baguhin. Buti sana kung maaga mo ma-realize na mali yung ginawa mo. Yung outcome po, malalaman. Pero minsan yung iba dyan, hindi nila alam kung anong outcome sa pinagagawa nila. Akala nila, practicality, pragmatic, parang yan yung solution. Pero hindi yan. Ang kailangan mo kasi, wisdom para alam mo talaga kung ano yung tama. So, ano ibig sabihin pala ng sinner? Ang idea ng sinner is, kaya nga sa Lord's Prayer, debt ang tawag, yan, utang. Minsan, forgive us our sins, minsan, forgive us our debt, utang. So, ibig sabihin, hindi mo maibenta, hindi ma-market, kasi may utang na wala nang value. So, ibig sabihin, yung mga tao makasalanan, wala na po silang value, wala nang halaga. So, yung mga tao makasalanan, wala na po silang halaga. So, ngayon, kung regard sa family po, kaya nga, minsan sa Islam, mahal yung dowry is because napakataas ng halaga ng isang tao. Alam mo yung parang santa ka, santo, mahalaga, mataas yung value. Pero hindi po yan, iba po yung value na ibig sabihin dito, spiritual values po. Ngayon, kung yung family mo mahilig maghanap ng mga babaeng matataas yung value, hindi mo yan makikita sa mga widow, especially sa mga prostitute, or mga babaeng ang dami na nilang karelasyon. Wala na po silang value. Mababa na po yung value nila. Pero, sila po yung ginagamit ng Godhead para ipakita na yung katalinuhan ng mundo na to is kabubuhan sa Diyos. Sila yung ginamit. Kaya nga sa case ni Tamar, case ni Rahab, ni Ruth, ni Bathsheba, at saka si Mary, muntik na maging widow at the same time maging prostitute. So, halos na lahat sila naging prostitute in the end. Almost naging prostitute o prostitute talaga. So ngayon, ang dyan is sinabi ko na pala kanina, ito pala sa Revelation pala, kasi ang iba minsan dyan mahilig mag-quote sa Revelation. Sabi nila, hindi pwede yung aso, ugaling aso o mga adulterous o nag-engage sa prostitution sa kingdom ni God.
Pwede, makasalanan. Alam mo minsan, yung mga nagbabasa is lalaki. Kaya, ang interpretation pang lalaki, mali po. Yung naka-refer po dyan na prostitute, hindi po babae. Kasi yung mga lalaki, mahilig sila magpirma sa divorce paper. Kaya nakalagay dyan is male prostitute, hindi po babae. Otherwise, woman hater si Master Christ. Kasi yung mga grandparents si Master Christ is mga prostitute. Pagbabawal niya yung mga lola niya na sasama sa kanya, hindi pwede yun. Mali. Male prostitute po. Yan. Yung mga lalaking sila mismo napilitan yung mga babae maging prostitute, o sila yung mga tipong taong mahilig sila mag-divorce mag-asawa. Hindi po. Kaya ngayon, magre-reflect yan sa original story. Yung first sin po, hindi po kay Eve, kay Adam po. Kaya nga kailangan ni Master Christ na siya yung mag-restore noon. Wala palang kasalanan si Eve. Si Adam pala yung may kasalanan. So, anong papel ni Eve? Si Eve is tagatikim lang ng prutas. Masarap to, tingnan mo. Yun yung instinct ni Eve. Kasi yun talaga yung papel niya. Nakakatuwa, no? Ibang klase. So, 2 beses ma-divorce yung babae, adulterous ang tawag sa kanya. Pero hindi yun. Kasi, yung grandparent actually ni Master Christ, mga prostitute. So, hindi yun. Mga divorce, hindi yun. Ang reason doon sa lalaki. So, yung kasalanan andun sa lalaki, hindi sa babae. So, ganun yung balik sa original story. Walang kasalanan si Eve po. Si Adam yung may kasalanan. Kaya kailangan i-restore ni Master Christ yung honor ni Adam na maging last Adam siya. Kasi ang dami na nag-try mag-Adam, pero palpak pa rin. Okay. So, ganun lang po mga mamshi, beses, ladies na dati matanda at kabata. Ang kasalanan mo kay Adam, hindi kay Eve. So, kayo mga handsome, tall, and dark na guys, mag-ingat kayo. Kayo yung maging reason. At saka wag kayong masyadong mababa yung tingin nyo sa mga widow. At saka sa mga babae, ang dami ng pinagdaanan. Hindi po yan. Natural po yan sa kanila. Ang offense po, or ang fault sa lalaki po. Kaya nga, galit yung mga prophet sa Israel dahil adulterous sila. At saka adulterous yung age natin ngayon. So, papel po yan, burden. Kasi yung caretaker po ng kingdom or ng Eden, ng paradise, is lalaki po, hindi babae. Ibig sabihin, siya lang yung taga-arrange ng pagkain. Ganon, kukuha lang siya ng fruits, pakainin niya lang husband niya. Yun lang yung gagawin niya. Wala siyang ibang gagawin. Kaya nga helpmate tawag sa kanya. Hindi maid tulong siya. Once na ma-ready na ng lalaki yung mga puno, yung mga plants, yun na yung role ng babae, kukunin niya yung fruit. Kaya yun yung tinake advantage ng snake. Kasi yun yung natural instinct ng babae, kukunin niya yung fruit at saka ipakain niya sa husband niya. Kaya nga hindi nag-refuse si Adam. Because alam niya yun yung papel ni Eve. Kaya lang, alam mo naman, si Adam kasi hindi rin nag-isip na alam ni Adam yung fruit. Tinake niya. Kasi na-recognize siya nga nagpangalan lahat ng mga animals. Ibig sabihin, alam niya yung mga trees. Alam niya yung itsura ng fruit ng forbidden tree. Pero tinake niya. Yung accountable po, yung in charge. Hindi po yung assistant. Oo. So, mga mamshi, beches, si Red, ate matan sa kabata. Wala pong kasalanan yung babae. Doctrinal po yan na the story. Tinake advantage lang ng snake yung weakness ng natural inclination ng babae. Wala po siya. Kaya nga sa ancient times, yung karma, nagbe-benefit yung babae. Yung offense, lalaki. Ganon yan. So, thank you po sa time niyo. I hope so may napulot kayo at nakatulong ito sa pag-intindi natin sa spiritual practice natin
at para sa nurture or cultivate natin ng Surat Shabad or sacred melody, sa alin na sa melody, sa puso natin na pagbukas ng third eye natin. So, sa susunod po, thank you sa time nyo. Bye-bye.